Church, welcome muli sa ating online worship service. We've gathered here today because of one reason, and that is because of Jesus Christ, yung pagmamahal niya sa atin lahat, na ibinigay ng ating Panginoon ang kaisa-isa niyang anak para tayo maligtas na lahat. At dahil dito, ito yung isang dahilan kung bakit natin kailangan siyang papurihan, ibalik lahat ng papuri sa Kanya dahil siya ay karapat-dapat. Let's pray. Lord God, we thank you for the good news na patuloy na binibigay niyo po sa aming mga buhay. Maraming salamat na dahil sa iyo, Panginoon, kami ay nabubuhay, Lord God. Kami ay may kapayapaan at may kaligayahan, Panginoon. Kaya naman lahat ng papuri at pagsamba ay pinabalik namin sa inyo dahil kayo ay karapat-dapat. Ito ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus aming Diyos. Thank you, Lord God, for your love. Tunay na nothing will separate us from your love, Jesus.
and I love you so. And I'll sing, 'cause the world can't take away your love. Found me in weakness, broken. You came to me in kindness. Now I'll live and I'll sing, and I love you so. And I'll sing, because the world can take away your love. And I'll sing, I love you so. And I'll sing, because the world can't take away your Lord God, we thank you, Lord God, for your love. Unang kupas na pagmamahal niyo sa amin, Panginoon. This world may fail, but your love will always be with us, Panginoon. And for that, we are grateful. I'll give my life for you, Lord. For all you've done, I'll give my life for you, Lord.
Good morning po sa inyong lahat. Muli po, magbabalik ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito po ay tunay na dapat natin tangkilikin at ating pong patuloy pagtuunan ito ng oras dahil ito po ay kailangan natin sa ating spiritual life. Good morning po at panalangin ko po sa inyo ay patuloy kayong matuto at may apply po natin ating pinag-aaralan. Ayun. So ito po yung ating pang-apat na linggo dun sa ating pong topic na redirection. Kaya dun sa ating pag-aaral na nagdaang mga Sundays, 3 Sundays, ay nawa ay nakita ninyo kung saan ka dinidirect ni God sa taong ito. Dahil ito po ay meron nais ng Panginoon sa atin na saan tayo patutungo, saan tayo pwedeng mapalago, saan ba tayo pwedeng mapatatag, mapatibay, at lalong mapalapit sa Kanya. At lalo pang mapagpala. Diba? Yun ang ating naisin at yun ang ating desire ng ating puso. Kaya sa ating pag-aaral sa buhay po ni Pedro, kanyang mga alagad, ay nakikita po natin dito yung ating buhay, nagre-reflect po. At ito po ay dapat natin i-apply din sa ating buhay. Kaya ngayon po ay sa mga nakikinig, patuloy na mag-ukol tayo ng panahon na encourage natin yung ating po mga mahal sa buhay. No? At dun po sa mga na wala po silang mga wifi at internet ay sa ngayon, wala pa po tayong face-to-face dahil nga po ay nagpa-preserve naman yung iba. Kaya lang ay yung iba naman ay medyo siguro may ayaw pa nila kaya hindi pa rin totally ang kanila pong heart na talaga sila po ay nais na magkaroon ng face-to-face. Sa kadahilanan ay nag-iingat lang din po. Ganun din po kami. Kaya nais po namin na mapaganda, mapaayos at nais natin na talagang tayo ay malayo sa kapamakan. Kaya nais din namin na kayo lumago. Ano man po ang ating mga planuhin, ito po ay ating dinudulog kay God, lalo sa ating paglago. Okay po, so looking forward dun sa mga iba po na hindi po nakakapag-online na panunood nito, I will encourage them to do yung anim pong ibabahagi sa kanila na devotion, no? Sa kanilang pamilya. So, we'll provide and we'll visit them siguro sa mga darating na araw. So, purihin ang Panginoon. Ating pong pasimulan yung ating pag-aaral ngayon sa salita ng Diyos. At muli po, at sa ating pong pag-imay-imay natin sa talatang ito, sa John 21, ay aking pong babasahin dito sa pakikipag-usap ni Jesus Christ kay Pedro. Sabi po dito sa 21 verse 15, John, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Then Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Then the third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. So tayo po ngayon manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga salita mo. Nawa ang salitang ito ay patuloy na makapag-speak, mangusap, magkaroon ng rema sa puso namin at may-apply namin ito sa aming buhay. Tunay, Lord, na ito po ay napakahalaga sa amin na amin pong ito'y tunay na namnamin at amin po din ito'y ibahagi, Panginoon Diyos. We ask your Holy Spirit. Without the Holy Spirit, we can do nothing. That's why we acknowledge His power and wisdom and even His anointing. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, katulad po sinabi ko sa inyo, redirection, yung tatlo po na ating pong tinapik na karaan Sundays ay yung po tayong tinatawag na acronym. Yan, yung RED, kasi mahaba po yung redirection, no? Yung R po natin dun ay realign, our focus or our priority. And then next po yung effort without
Christ is useless or fruitless. And then yung pangatlo po ay yung ay draw near to God or delight yourself to God. Another po yung ginawa po natin instead na yung IRE ay ginawang natin acronym. Kinuha po natin yung kasi yung Spanish word po yon. Ibig sabihin nun sa English ay I will go. Kaya yun nga na I will never give up, and then yun nga I will trust God in spite of. And then yung pinakalas po na God will provide sa ating mga pangangailangan. And then yung last po na nakaraang Sunday, yung act po, na yun po, approach God with pure heart. Alam, malinis po tayo sa ating puso, tulad po ni Pedro, nakita po natin doon na talaga siya ay nagdamit. And then, nandun po yung natawag natin na commune with God. At nandun po yung kanila pong nagkainan sila, at nandun po yung kanilang fellowship with one another, at nandun po yung encouragement. With that, nandun po din yung time to wake up. Bakit po? Dahil ito po yung panahon para sa buhay po ni Pedro, dahil siya po ay may pagkukulang, kakasala sa Diyos, kailangan po ay mag-wake up siya, at dahil dyan, 3 times po siya nagpakita ang ating Panginoon sa Jesus sa kanya, upang sa gayon ay tunay nga naman ng balik si Pedro sa Panginoon. Ganun din po sa ating buhay, di ba? Kailangan tayo paalalahanan, kailangan natin ay magising sa katotohanan, kailangan tayo ay bumangon para muli tayo'y manumbalik sa Diyos, ibalik yung ating init na pagmamahal. Kaya ito po ngayon ating uli, yung ION. Yung ION, ayan. Actually, yung word na ION, ayon, ayan, pagka, di ba, yung pakinggan mo yun, yung ikaw ay mahilig ka sa science, ay alam mo mga bagay na. Pero huwag natin pagtuunan yun. No? Gawin natin Tagalog na lang, iyon. O minsan, ginagawang kalahating, o kaya sabihin natin na yung Tagalog isa yung English, yung ganon, tinahati, di ba? Yung iba, ginagamit yun na, i-on mo nga yan, ayan, i-on, yun. O kaya, di ba, meron yung Tagalog Bible ngayon, ang Pinoy version, na-shock ako, may kahalong English, Tagalog, O kaya, sino pinipreach ninyo? O, kita nyo yun? Kung nagbabasa kayo ng gano'n na klaseng Tagalog, talagang nakakatuwa dahil yun nga talaga ang lengguwahe natin, may kasamang English. Kaya yun po yung maganda na yung i-on. Ayan. Basta positive siya, i-on mo. Yun. Diba? I-off mo yan. Parang ganon, pero that's negative. But yung ION. Una, of course, yung letter I po natin dito ay katulad yung sinabi ni Jesus Christ kay, do you love me? Kay Peter, do you love me? Yan. So, yung letter I po natin, I love you with action and sacrifice. Ba, matindihan yan, no? Kailangan po natin, sabi ng Panginoon kay Peter, do you love me? Bakit po niya tinatanong si Peter? Of course, dahil si Peter, una sa lahat, dinenay siya. Ayan. So, 3 beses. Pangapat ay, yun nga, siya pa ay instead na sumunod dun sa nais na pinagagawa sa kanya ng Panginoon, na mamalakayan ng tao, siya ay namalakayan ng isda. Siya ay bumalik sa dati niyang ginagawa. So, yun po. At kailangan po talaga masigurado na ating Panginoon na talagang ito si Pedro na kanyang alagad ay mahal niya ang Panginoon. Kaya tinanong niya, do you love me? Okay, so actually yung love na tanong dito ay isang malalim na kahulugan na kung saan ay sa Greek ay yung agape. Yun, selfless love. Sinabi selfless love ay mas mahal mo ang Diyos kaysa sarili mo. Yun. O kaya sabihin, sacrifice love. Ibig sabihin po nito ay willing to give up for the sake of your love to God. Yun. Diba? I-give up mo yung bagay na maaaring hindi maganda o kaya maaaring kasalanan at sumunod tayo sa ating Panginoon. Diba? So, love with action and sacrifice. Alam niyo, marami ngayon nagsasalita na I love you, Lord. Pero, totoo ba yun? Ayan. Marami nagsasabi na mahal ko ang Diyos. At maraming kumakanta ng gano'n, di ba?
Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita pagpapalit. Pero sa kabila nito, kung tutuusin, ay hindi naman talagang ginagawa. Bakit? Ano ba yung meron ka ngayon? Diba? Baka mamaya may mga pagkakataon na para sa Diyos. Pero, wag muna yan. Dito na lang ako. Ayan, di ba? O kaya, sabi ni God, wag yan, hindi bagay o kaya hindi tama yung kasalanan yan. Lord, pagbigyan mo na ako. Paminsan-minsan naman lang ito Aba, parang kanta ni Cari Granada no? Pero sa pagkakataong yun, ang sinasabi ng Panginoon, if you love me, then you sacrifice yung bagay na yan na hindi ka lugod-lugod. Yun. Or if you love me, ay kailangan patunayan mo sa iyong mga aksyon, sa iyong mga ginagawa. Yun ang tunay na pagmamahal. Ganun ba pagmamahal mo sa Diyos o salita lang? Di ba? Kaya sabi nga lang, Kristiyano sang nguso, wala naman sa puso. Mahirap yun, di ba? Tinagurian siya ay lingkod o kaya siya ay manggagawa, pero bakit walang nakikitang mabuting gawa sa kanyang buhay? Naku po, ang hirap ng ganun. No? Love with action and sacrifice. Pinapaalala ng Panginoon na sinakripisyo niya yung kanyang buhay para sa atin. Kaya naman, kailangan natin itong buhay na ito ay sakripisyo natin hindi para magpapako sa krus, kundi i-give up natin yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Tayo ay magpatuloy sa Diyos. Iyon ang nais niya. Yun ang nais niya mangyari kay Pedro, kaya sinabihan niya, do you love me? Mahal mo ba talaga ako? Bakit inuna mo yung ganon, pamamalakaya? Di ba tinawag kita as fishers of men? Yan. Sabi mo pa nga sa akin parang ganon, no? Tutuusin Kasi, of course, during that time, sabi ni Jesus Christ, ako'y ang anak ng tao ay mamamatay. Pero sabi niya, sumagot si Pedro, no, Lord. Sabi niya, dadaan sila sa bangkay ko. Aba, matindi ang kanyang pangako. Diba? Promise niya yun Pero nirebuke siya ni Jesus Christ sa ganon. Get behind me, Satan. You're stumbling block my way. Siyempre, yun ang mission, yun ang kalooban ni God, na talagang kailangan mamatay siya dun sa krus para tayo ay maligtas. Ayan. Pero pinakita naman ni Pablo dito na talagang tunay nga ang kanyang pagsunod sa Diyos ay tunay nga na ito, ang tunay na pagmamahal niya sa Panginoon. Kaya handa siyang mamatay alang-alang sa Kanya. Kaya pinapaalala niya ngayon, do you love me, Peter? Yun. Mahal ba natin ang Diyos? Mahal ba natin ang Diyos? Ipakita po na pagmamahal natin sa Diyos. Nagbabasa pa ba tayo ng Kanyang salita? Sumusunod ba tayo? Lagi ba tayo nakikipag-communicate kay God? Ayun. So, I hope na tunay ay ipakita natin ang tunay na pagmamahal na yan sa Diyos sa pamamagitan ng ating pong mga ginagawa para sa Kanyang kapurihan. Let's do it. We cannot do those things, loving others, sharing the good news, forgiving others, and even na mag-repent without na hindi natin talaga mahal ang Panginoon. So, kasunod po yun. If you love God, then those things, madali na lang po natin gawin yung bagay na yun. Do you love Jesus? Yun nga po, ang ating pong number 2, open the door of opportunity. Kaya, bakit po ito inapasali dito? Yan. Okay? So, tulad po yun, kailangan himay-himayin po natin at tingnan po natin nga yung sinabi, bakit binanggit ni Jesus Christ na mahal mo ba ako? So, with that, sa dito ay tunay nga na pinapaalala din ni Jesus Christ kay Pedro na talagang meron siyang responsibilidad. Yan. Meron siyang responsibilidad. Ang responsibilidad ni Pedro ay ang tunay na siya ang magbubukas. Actually, ay yung authority or sabihin natin yung keys. I will give you the keys. Sabi doon,
ang susi. Diba? Yung kiss na yon ay ang susi na pinagagawa sa kanya ng Panginoon Diyos. Yun. Kaya sabi doon, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Hindi niya, I will give you the keys of heaven. Mali po yun. Kingdom. Parian po. Yan, heaven. Kaya nung sinabi niya yon kay Peter, ay yung responsibility. So, alam ng Panginoon Jesus na ito yung kanyang binigay sa kanya. Kaya nung tinanong niya, I love you, dapat patunayan po niya yon dun sa sinabi niya na yung binigay sa kanya nga na talagang yung responsibility mo ay gampanan mo. Gawin mo ito. Yan. Di mo ba naalala ito? Ha? So, yun po. No? Na maaari dito ay nakalimot na si Peter. Nakalimot na siya, kaya inuna niya yung pangingisda, inuna niya yung kanyang, yung save yung kanyang sarili, no? With that, kasama yung denial. Pero dun sa sinabi dito, kailangan mapaalalahanan po tayo. Tayo po ay mga nakakalimot. Ayun, isa pong gamot doon ay paalala. At yun nga ang kisa sinabi po dito. Minsan, tatawa nga ako, pagka minsan ay sinasabi nila, lalo kung nawawala yung susi, di ba? Sabi nila, nasaan yung susi? Ay, puntahan mo si Pedro, nasa kanya yung susi. Ayun, so, asa mo pa hanapin si Pedro? Ayan, buti na lang sa aming church, meron pong apelido na San Pedro. No? So, dito po ay pinapakita ng Panginoon na talagang meron siyang responsibilidad. Ano po ba ang kailangan po dito? No? Yung authority niya, of course, at yung kiss na ito ay tunay nga na siya ang mangunguna. Alam natin, no? Peter used the kiss Christ gave him to open the door to the Jews on the day of Pentecost. Kaya alam naman natin na siya'y nangaral, siya'y tumayo, kayo mga ganito, ganoon. Siya nagbukas noon. Diba? Siya nagbukas noon. Nung napuspos sila ng Banal na Espiritu, tumayo siya at nagsalita siya, nagpahayag siya. Pinikap pa nga niya yung diba, sa Book of Joel. Sinabi niya ng ganoon na kailangan ito ang mangyari sa atin. Yan, meron tayong visions, dreams, ganito. So, nangyari po yung ginawa po niya yon. Diba? So, bakit po? Kasi siya ang pinagkalooban nito eh. Yan. Kung tutuusin, di ba? Dapat si John, dapat si James, dapat sino sa kanila doon. Pero since siya may responsibilidad nito, kailangan niyang gawin ito. Kaya, open the door. At the key, yung opportunity na binigay sa kanya, kailangan gamitin niya po yon. So, ano po ba ang meron tayo na pwede tayong gamitin ng ating Panginoon? Ano ang responsibilidad natin na piniyatang sa atin ng Diyos na dapat nating gampanan? Di ba? Minsan sabi natin, ay, pandemic kasi, kaya hindi ko na kailangan gawin yung bagay na ito. Kasi ganito, mabigat naman problemang nangyayari ngayon, kaya exempted siguro, excuse na siguro. Pero hindi po. Ang paghayag ng salita ng Diyos, wala pong oras, wala pong araw, anytime. Sabi nga ng Bible, preach the word of God in season and out of season. Kahit anong panahon, ibig sabihin doon, kaya panahon man ng kaginhawaan, panahon man ng kahirapan, panahon man ng ganitong pandemic, panahon man na walang pandemic, preach the word of God. Well, of course, siguro hindi ganitong setting na meron tayong mga face-to-face, siyempre bawal, so sumunod po tayo. Pero kahit sa tahanan mo, you can do that, di ba? Kahit sa ating online, you can do that. Pwede ka mag-start ng isang online na siguro mag-share ka ng gospel. Do it para ito ay mahayag sa mga tao at makakilala ang mga tao. Sa mga kapitbahay mo na hindi nararating ng mga pastor, mga ibang mga lugar, at ikaw ay Kristiyano, do it. Open the door of opportunity. Ibig sabihin po nito ay pwede ka magbukas ng Bible study. Pwede ka mag-start ng devotion. Kaya yung sinasabi namin na Actually, ay magbibigay kami ng mga lesson. Kaya start mo sa family mo. At dun po, lalo pa sila lumalim kay Lord, makilala sa ating Panginoon. Gamitin po natin ang ibinigay sa atin ng Diyos. Yung talent, yung authority, yung responsibility natin bilang mga Kristiyano. Tayo po ay tinawag para maglingkod sa ating Panginoon.
Hindi kailangan ikaw maging pastor, hindi kailangan na ikaw ay isang mataas na posisyon mo sa church. Ang kailangan po, tayo po ay isang witness na ating Panginoon, tagapagpatutuo patungkol kay Jesus. At tayo binago ng Diyos, tayo pinatawad ng Diyos, tayo binigyan ng kaligtasan. Di natin dapat sarilinin yon, kailangan natin ibahagi ito. Nakakalungkot, di ba? Mas nalulungkot ako, sabi ko nga, hindi dahil may mga nangyayari na ganitong mga negative things or anything na nangyayari sa paligid, o dahil ikaw ay isang bagay nawala sa iyo o iba pang mga bagay, ang nakakalungkot yung tao walang relationship kay God. Saan patutungo? Dun sa walang hanggang kapahamakan. Tayo ang may responsibilidad, gamitin po natin at i-apply at ibahagi natin ang salita ng Diyos. Napakalaga po yun. Open the door. Sabihin po nito, pwede ka mag-open, possible, start ka ng bahagi mo ang salita ng ating Diyos. I-share mo ang mabuting balita. Another po ay yung N. Need to feed the flock o need to feed others. Kaya sabi ni Jesus Christ, if you love me, then yun nga, feed my flock. Yan. Kailangan po natin ay pakainin ng nagugutom. Ayan, sila po ay kailangan na mabahaginan o mapalakas ang kanila pong spiritual life. Mga Kristiyano, kailangan natin ma-encourage sa panahong ito. Marami na ngayong Kristiyano nang lulupaypay. Kailangan natin sila mabahaginan at muli encourage natin sila na sila ay kailangan ang salita ng Diyos. Ibahagi natin ito. Mag-post kayo mga verses ng Bible. Mag-post kayo ng mga positive things. Huwag po tayo mag-post sa mga natin ng mga puro negative, nakaka-discourage po yun. I-post po natin mga verses ng Bible, mga positive na nakakainganyo na lalo pa tayong init sa ating Panginoon. Yun po. Kaya yun po ang ating pong gagawin na kailangan po tayo ay feed, sabi ng Panginoon, my flock. Ibahagi mo, pakainin mo, encourage natin sila. Sa panahon ito, kailangan po nila encouragement. Kaya nga po, sa mga lesson nating pag-aaralan, kung tayo po'y na-encourage, encourage naman natin ang iba. Tayo po'y kumain, magpakain din po tayo. Ayun po, kailangan natin ay mabusog. Kailangan din naman ng iba ay mabusog. Pinakamalaga po doon yung kanilang spiritual life. Kaya purihin ang Panginoon, nawa sa buhay po ni Peter na ito, si Pedro, ay talagang natuto po tayo, no? Saan ba tayo dinadirect ni God sa ating buhay? Iyon. Hindi na, I-O-N. Iyon. Iyon ang dapat nating isipin, no? Una, do you really love God? Kung mahal mo siya, pakita mo sa iyong mga gawa. Kung kailangan sakripisyo, hindi para ikay magpapako sa krus, kundi i-give up mo yung hindi narapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pangalawa, yung open the door opportunity, kailangan po natin magbukas ng panibago. Diba? Panibago. Kahit hindi ka man nakaka-attend, nakaka-fellowship ng ganitong physical, pero you can do that sa inyong tahanan o maging sa social media. Share the good news. And then, need to feed the flock. Mga kapatid po natin sa Panginoon, encourage po natin sila. Kailangan po natin sila bahaginan o mapalakas ka ng spiritual life. Share ang mga salita ng ating Panginoon Diyos sa kanila. Kaya po, kailangan tayo maging iyon. Iyon. Big sabihin po yun, I-O-N, i-on natin ang ating pong buhay. Parang on fire, di ba? On fire. Say it with me, on fire kay Lord. Yan, di ba? Para ka lang naka-online yan. Dahil pag online ka, you are active, di ba? Alam nyo, nagdaang mga araw, 2 weeks kami, walang wifi.
nakakalungkot din, di ba? Sabi nga, kung walay wifi, lupay-fi. So, sa pagkakataong yun ay tinatry po natin ng data, pero hindi pa rin sapat. Pero dun, nung nagkaroon po, ay talagang naging aktibo ulit at panahon para patuloy na ibahagi ang salita ng Diyos. Kaya, purihin ang Panginoon, let's be on fire for God, for His glory. Ano man po ang nangyari, ito po yung direction ni God sa iyo para sa kanyang kalahatian, para sa kanyang kapurihan, then do it. Gawin po natin yon. So, yun po encouragement po sa inyo. We praise the Lord. Redirection, tandaan po natin yan. Si Pedro, bagamat nung una, di siya nakakaroon ng huling isda, magdamag. Pero, nung sinabi ni Jesus Christ sa kanya, put it to the right side, dun mo siya ilalagay lambat mo. Sumunod siya, nagkaroon ng maraming isda. 153. Yun ang nais ni God sa atin. Kailan lang po tayo sumunod sa nais na pinagagawa ng Diyos sa ating buhay. Dinadirect tayo ni God. Siya ba direktor ng buhay mo? Sumunod tayo. Kung siya direktor ng buhay mo, tiyak. At pag sumunod ka, pagpapalain ka ng Diyos. Pero kung sarili mong direktor ng buhay mo at gagawin mong sarili mo at anuman ang gagawin mo para sa kapakanan mo lamang, para i-please mo ang sarili mo, tiyak, hindi rin maganda ang kahihinatnan, katulad nila Peter. And I hope and I pray, this 2021, tulad na sinabi po ng salita ng Diyos, kailangan po natin sumunod sa Panginoon. He will direct our path. He makes our path successful. Kaya magiging matagumpay po tayo. Kaya ngayon, tayo po ay lumapit sa Panginoon. Tayo po ay dumulog sa Kanya. Let us entrust to God our plan and the direction God wants us to be this year. Let's pray. Dear God, we thank you and we praise you, Jesus, sa oras na ito. Tunay, Lord, na napakabuti mo, Lord, sa aming pong buhay. Tunay, God, na ikaw ang Diyos na unang nagmahal sa amin. At ang sakripisyo na ginawa mo ay higit pa, O Diyos, na dapat kami ang magsakripisyo, pero ikaw ang gumawa nito, Lord. Ikaw ay namatay dahil sa aming mga kasalanan at muling nabuhay, Panginoon Diyos, para kami tunay nga makaroon ng pag-asa at lalo pa, Lord, na ang buhay namin iukol namin sa iyo. Lord, tunay, O Diyos, indeed, we love you, Lord, at nawa po yung pagmamahal at pagsambit namin na mahal ka namin, may kasama pong action nito na tunay, O Diyos, pagsunod sa iyo. At tunay, Lord, willing to give up yung mga bagay na hindi kaya-aya. We thank you, God, dahil tunay, O Diyos, nais nyo kaming mapagpala. Nais ninyo kami na lalo pang magamit at ang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa iyo. So, Lord, doon sa mga nakapakinig ng mga salita, I pray, Lord, na ikaw ay mangusap at ikaw ay patuloy, Lord, manguna sa kanila, sa mga plano po nila, sa kanila pong buhay. I believe, Lord, na meron kang inilaan na pagpapala. At anuman mong ito, Diyos, ang effort namin ay hindi po nawawalang kabulahan. Praise you and glorify you tonight, today, Lord God. This morning, we glorify you. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen.